Inatasan na rin ni Pangulong Bongbong Marcos ang iba't ibang opisina ng gobyerno para sa rescue operations at paghahatid ng tulong sa mga apektado ng Bagyong Christine. Inuutos na rin ng Pangulo ang pagpapakawala ng tubig sa mga dam para makabawas sa posibleng pagbaha. Nakatutok si Ivan Mayrina. Dahil sa ulang ibinuhos ng Bagyong Christine sa maghapon, nalubog ang maraming lugar sa Bicol Region, partikular sa Albay at Camarines Sur. Sa briefing ni Pangulong Bongbong Marcos kasama iba pang ahensya ng gobyerno, sinabi ni DILG Secretary John Vic Remulla na 300 barangay sa Camarines Sur o kalahati ng lalawigan ang lubog sa baha base sa status report ng LGU. The problem is that it is not such a strong storm, but the effects are very wide. Kung titignan mo, layo ng Bicol actually doon sa center of the storm. Pero tignan, I've seen the news reports, ang laki ng tubig eh. Marami talagang binagsak na tubig. Sa social media, dumagsangip ilang tulong ng mga residente na gusto magpa-rescue. Ayon sa Pangulo, prioridad silang maabot. Basta kaya at ligtas ang puntahan ng mga air, sea at land assets sa gobyerno. As soon as makapasok kami, we will be doing that, and we are now beginning to marshal our assets, like for example rubber boats hanggang Mindanao. Kukunin na muna namin at dadalhin namin dito sa area na pangangailangan. Malawak din daw ang nag-eepekto ng bagyo sa mga power lines. Karamihan sila dyan patayan muna ng kuryente para sa kaligtasan ng mga residente. And we are focusing right now on the Bicol region, in the Naga City area, Iriga City area, and Sorsogon area. Although there were transmission lines that were affected, we are left with one big transmission line, 230 kV na lang ang kailangan ibalik, and six lines ng 69 kV. 29 ECs are in partial power interruption and 6 ECs are in total power interruption. There are 970,814 affected consumer connections po. Sapat naman daw ang stockpile o imbak na food packs ng DSWD na maaga na raw na ipadala sa mga rehiyong daraanan ng bagyo. Sa mga lugar na mahirap abutin, gagamitin ang puwersa ng Armed Forces of the Philippines. Ang Department of National Defense naman nakipag-ugnayan na raw sa Singapore. Mariring humingi ng tulong sa mga kapitbahay sa ASEAN tulad ng Indonesia, Malaysia at Brunei para sa paghahatid ng tulong sa mga nasalanta. Pinagagamit ng Pangulo ang mga EDCA sites para rito. They are prepared to provide, number one, from the AFP, airlift, kasi may mga kalsada hindi pa madaanan. And number two, they are continuing with the AFP is also continuing to monitor the situation so that we will be able to activate the EDCA sites which were put there specifically for this purpose. Ang DTI naman nagpaalala ng price freeze sa mga pangunahing produkto sa mga lugar na nasa state of calamity. Lalo't sa Luzon, inaasahang tatawid ang Bagyong Christine kung nasaan ang karamihan sa mga reservoir. Utos ng Pangulo para makabawas sa baha. Maybe if what we can do is do a measured response. Kahit hindi pa high water level, magbitaw na tayo ng kaunti. Pababain na natin na hindi apektado yung mga downstream communities. Magbitaw na tayo ng tubig para pagdating ng malakas na ulan, mababa na, hindi naman mababa, pero mas naibaba natin yung tubig. Alas 3 ng hapon kanina, nagpakawala na ng tubig ang San Roque Dam. Alas 6 ng gabi, ang Ambuklaw. Nauna naman nagpakawala ng tubig, ang Binga. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras.